Nagawa niya hindi kalugod-lugod sa kanya at hindi naayon sa kanya, ang nagpapasunod at sumusunod naman siya ay hindi ang ama niya. Buhay ba ang ama? Kaya sasabihin ng tao, batid ng Diyos ang ginagawa ko. Tama. Pero hindi lahat ng nagsasalitang batid ng Diyos ang ginagawa ko ay totoo na natatakot sa Diyos. Sapagkat may mga taong mapanalita ng batid ng Diyos ang ginagawa ko, subalit lihis ang ginagawa. Buhay ba ang ama? At siya unang nakakatakot kapag siningil, kapag ibinigay na. Akala kasi ng tao, sa tuwing ang sinasabing batid naman ng Diyos ang ginagawa ko, nakakaligtas siya kahit na mali ang ginawa niya. Kaya hindi siya nagsisising maigi at hindi siya nagbabagong maigi. Subalit pakatandaan po ninyo, daratalang takda. Kung ano ang ginawa mo, ipadadama sa iyo ng Diyos mo na sinasabihang, alam naman ng Diyos ang ginagawa ko. Batid naman ng Diyos ang ginagawa ko. At doon niya ipakikita, nakalagpas ka man ng ilang panahon, anak, subalit hindi sa lahat ng sandali, may pangangalandakan mong batid naman ng Diyos ang ginagawa ko. Kahit nakalisya't hindi tama, nakakausad ka. Mga mahal, napakabuti ng ama. Naway maramdaman ninyong tuwiran ang bawat pagtupad at pagtalima sa kalooban ng ama, ang hinihingi katapatan, hindi ang kapaimbabawan. Ang ninanasa ng ama ay katotohanan, hindi ang kasinungalingan. Kaya't magalak at magpuring ganap, mag-umapaw sa kasiyahan ng damdamin ng may tapat na puso. Subalit mabagabag sa takdang araw ang mapanlinlang na puso. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Nek karameneyahanam. Nek karameneyahanam. Nek karameneyahanam. Pakatandaan ninyo, may dumapo mang lamok, kung minsan nakagat ka na bago mo naramdaman, tsaka mo hahanapin yung kumagat na kalipad na, nakaligtas siya. At muli kakagatin ka sa ibang parte, nang maramdaman mo'y nakakagat na, nakalipad na siyang muli. Kinagat ka na naman sa ibang parte, hanggang naragdagan ang kumakagat na lamok sa'yo. Hindi sila nahuhuli, hindi sila napapatay. Subalit nang kumilos ang kaparaanan ng isang taong kinakagat, lahat ay napuksa silang mga maninira. Anong ibig kong ituran? Gayon lamang ang talinghagang nais niyong pagnilayan. Magagawa ng tao ang lahat ng nais niyang gawin na maliligtasan niya. Subalit, daratalang takda, ano man ang naligpasan niya at naligtasan sa mali niyang gawa, siya rin naman ang hahatulan ng amang dakila. Sapagkat kung paano ang tao'y may pamamaraan, ang kaparaanan ng ama'y walang nakababatid, ang ginagawa niya ay walang makakakita. Subalit ang gagawin ng tao, kahit na sinong kapwa niyang may mata't maliwanag na nasisilayan siya, makikita ang gagawin nito. Ang ama, anuman ang gagawin niya, walang makababatid na mga anak niya. Sumainyo ang kapayapaan. Anong ibig kong ituran? Ano nga bang ikatatakot nyo? Ikababahala sa buhay nyo kung totoo at tapat kayo. Ipaglaban nyo ang Diyos nyong buhay sa puso nyo at do'y patutunayan niyang totoo siyang kumakalinga sa mga anak niya. Kaya't kung papaano nga kayo'y tapat
mararamdaman nyo ito sa puso nyo. At kung kayo'y nakikipaglokohan, mararamdaman nyo rin ito sapagkat kikislot, daratalang takda, alam ng Ama ang dapat niyang itakda. Sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, patuloy kong binubukas sa inyo ang pawang katotohanan, at patuloy kong pinababatid sa inyo ang marapat at dapat, sapagkat ang layon ko at nasa sa inyong lahat, matama't matumpak, sapagkat ang dapat at marapat sa Ama, nagmumula ang lahat. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya't mapapalad ang taong hindi usigin ang budhi niya, hindi gigayagisin ang isipan niya, sapagkat tuwirang totoong at tapat ang gawa niya sa Ama. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya, inyong pakinggan ang mula kay Marcos. Dumating sila sa ibayo ng lawa, sa lupain ng mga Seno. Pagkababa ni Jesus sa bangka, siya'y sinalubong ng isang lalaking galing sa libingan. Ang lalaking ito'y inaalihan ng masamang espiritu at sa libingan naninirahan. Hindi siya maigapos ng matagal kahit tanikala ang gamitin. Malimit siyang ipangaw at gapusin ng tanikala. Ngunit pinaglalagot niya ito at pinagbabali-bali ang pangaw. Talagang walang makasupil sa kanya. Araw-gabi nagsisisigaw siya sa libingan at sa kaburulan at sinusugatan ng bato ang kanyang sarili. Malayo pa'y natanawan na siya ni Jesus. Siya'y patakbong lumapit at nagpatira pa sa harapan niya at sumigaw ng malakas, Jesus! Anak ng kataas-taasang Diyos, ano ang pakialam mo sa akin? Huwag mo akong pahirapan. Alang-alang sa Diyos. Sinabi niya ito, sapagkat inuutos sa kanya ni Jesus. Maliwanag ang tinuran. Alang-alang sa Diyos, sapagkat ito'y sinabi sa kanya ni Jesus. Kung pagninilayan ninyo, may binibigkas sa bibig ng tao na hindi niya nalalaman, ang Diyos ang nagtuturo sa kanya para ipabatid. Mga mahal, ang lahat naman ang ginagawa dito sa lupa, ilihim mo mang ginawa, malalantad at malalathala. Sapagkat daratalang takda, ang lahat ay malalantad. Ang kahiwagan ng Ama'y maibibigay niya, maipapakita niya sa mga taong kumikilala sa Kanya. Subalit, sa mga walang pananalig at pananampalataya, mahihirapang ibigay ito. Mahihirapang kamtin ito. Mahihirapang magtamasa ang mahina't marurupok na mga anak niya. Subalit, kung minsan pinatutupad ito ng Ama, upang sa takdang araw
ay may mapakita siya na kung sino man ang alipin at inalipin, may takdang kalayaan. Mga mahal, katulad ng isang alipin ng masamang espiritu, sa libingan na lamang natutulog at mismo ang sarili niya ay sinisira, sinusugatan, sapagkat hindi niya alam ang kanyang mga ginagawa. At yan ang taong nawawala ng pangunawa sa mabuting salita. Kung magsalita sa kapwa niya ay kung ano-ano na masasakit, ang dila niya ay walang humpay sa kakahabi. Kakatungayaw ang bibig niya sapagkat alipin siya. Kaya alipin ka ba na makapagsalita lang kahit ano'y sinasabi mo? May takdang kalayaan ka. Kahit ang masamang pangungusap at masamang pananalita ay may pagkaalipin. Kaya't ang sino mang alipin kayang pakawalan, kayang palayain, kung ang matutuntun at masusumpungan ang tunay na magbibigay ng katotohanan. Mga mahal, may mga taong masalita, daldal ng daldal, kwento ng kwento, kahit hindi na tama, kahit wala na sa lugar. Subalit para sa kanila'y tama pa yaon. Sapagkat kinukwento naman nila'y mabuti. Mabuti naman eka sinasabi natin para pa sa Panginoon naman sa lahat. Pero saan ka? Pag sinuri ng Panginoon, merong hindi tama. Sapagkat kasama na yung kapwa. Mga mahal, katotohanan ang sa'ki tinuturan. Wala nang magbibigay masama kung lahat ng tao'y mabuti pawa. Subalit nilolob ng amang may masama upang may baguhin siyang anak sa lupa. Buhay ba ang Ama? Maraming pagkaalipin ang nagaganap sa buhay ng tao. Hindi lang ang masamang ugali, hindi lang ang dalahira, hindi lang ang mapag-isip ng masama sa kapwa, hindi lang ang mapagparatang sa kapwa, hindi lang ang may sakit o karamdaman na pisikal, hindi lamang ang kulang sa salapi, hindi lamang ang dalahing kung ano-ano sa pamilya. Maraming alipin. Subalit ang lahat ng pagkaalipin kayang palayain. Gaano man kaluwat at taunan ang binilang, tulad ng pagkaalipin ng isang inaalipin ng masamang espiritu. Kaya lamang, hindi masumpungan ng tao sapagkat ayaw. Kaya lamang, hindi maganap sa tao sapagkat umaayaw. Subalit, itong maluwat na inalipin na gaano man kalakas ang bakal, katibay ang bakal, kayang tibagin, kayang putulin, kayang paghiwa-hiwalayin. Subalit nang dumatal na ang takdang palayain ng tunay na nagpapaalipin para sa mabuti, subalit hindi na sumpungan, ibinigay ang kalayaan. Mga mahal, ang taong naghahanap ng mabuti, umiiwas sa masamang pagnanasa. Ang taong gumugusto na matuwid ang buhay, kinakalimutan ang likong landas na dapat ay huwag tahakin na. Subalit ilan nga kaya ang taong makalalaya kung ang tao'y ayaw magnasa ng kabutihan, pawa. Ang tao makasarili, gusto makalaya, ayaw magpalaya. Ang tao'y sakim, gusto'y sumaya, lumigaya, ayaw magpasaya, ayaw magpaligaya. Ang tao ay labis ang pagnanasa, ang gusto, karangyaan, kalayawan, ayaw ng sakripisyo na pagbatahan, ang kasalanan niya'y talikdan. Mga mahal, kailangan imulat ang tao sa katotohanan. Batid ko, tumungo kayo rito para magpagamot ng karamdaman nyo.
sapagkat hindi nyo isa man ninasa ang maging kagalingan ay kaluluwa. Subalit, ito ang layon ko, ang gamutin ko kaluluwa nyo, at pagtibayin ang pananalig sa bawat isa. Sa gayon, kung ito ang kakamtin nyo at magiging lubos sa inyo, ano nga bang di nyo makakaya tao kung totoo nga kayo? Sapagkat ang katapatan at katotohanan siyang nagiging daan upang ang lahat ay kamtin at mahulagpusan ng nilalang. Mahal na mahal ko kayo. Hindi ako nagagalit. Ako nga'y sa inyo'y umiibig. Kaya naman ako'y nagtatapat at ang katapatan ko'y ang aking pangungusap. Kaya naman ako'y naglalahad nang sa inyo'y marapat na ipatupad upang sa inyong mga pagtanggap kung magagamit nyo sa mabuting kausipan at damdamin kalooban, kayo rin ang makikinabang. Hindi ako nagagalit, subalit nasa kong magtuwid at maglahad ng marapat, sapagkat ang sa akin totoo at ako'y kinikilalang ganap. Mararamdaman nyo ang sa akin tapat at pangungusap na hindi sa katulad ng kapwa nyo na tao na nangingibabaw sa sanlibutan. Mga minamahal ko't iniibig kong totoo, sino nga bang magbabatang maglilingkod sa inyo? Kung ganang pagkatawang sisibol at paiiralin ito, wala ngang pagtsitsagaan kayo sa salita niyong pagkatao. Walang pagbabatahan ang bawat isa maliban ang kanyang pakinabang. Kung may pakinabang ang kakamtin, babatahin ang sakit at dusa man nito. Subalit paano nga kung walang kapakinabangan? Ano naman ang nakamtan at sa inyo'y palagay? Gagawin nga ba ito ng bilang katauhan? Nagkakamali kayo, akin na itong ituturan. Sapagkat walang ang nilalang natutupad at gagawa ng ganito sa inyo, mga tao sa lupa. Kaya nga't maliwanag na binaybay ko sa inyong marapat upang kung mapagtanto niyong ganap at mapagbulay-bulay, maubot nyo ang aking nasa, matanggap nyo kaloob ko. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, kung madaraman nyo lamang ang wagas na pag-ibig ko. Sisibol sa puso nyo, pag-aalab na totoo. Mararamdaman nyong mag-uumapaw nga ito. Sa pagsisiyasat ko'y makakadama kayo. Sapagkat walang tuwirang sumisiyasat ng kalooban nyo, maliban akong nakalilirip ng kahit na sino. Sapagkat wala ngang makatatarok ng nilalaman ng puso nyo, maliban ang nag-ugnay sa buhay nyo at nagpahiram ng buhay. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya't kung minamahal nyo ako at tuwirang nakilala nyo, may kikislot sa puso nyo, magagalak kayong totoo. Nekarameneyahanam, haleya karamaneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Habang pinatutuyo niya ang mga singaw ko sa labi, mararamdaman mo naman kung paano hinihigit ang iyong balat. Para bagang binabanat na hindi mo mawari, pero nakakangiti pa rin. Dahil ang Diyos ay buhay. Kung nagsasalita ka ng nakakangiti pero sa puso mo naman eh hindi, sinong dinaya mo? Bakit mo ito sasabihin? Para linlangin ang kapwa mo at maniwala sa iyo. Bakit naman? Ba't paniniwalaan mo?
Papaniwalain mo sila. Babayaran ka ba sa pagsisinungaling mo? Hindi po ano. Kaya hindi natin kailangan maglokohan sa bawat isa. Ano po ang kailangan natin? Makipagtotohanan. Kaya tandaan po ninyo, katulad mo mahal na kapatid ko, mapalad ka. Naganap sa iyo ang wala kang ulirat pero nabalik sa iyo yung ulirat mo. Naganap sa iyo ang hindi ka makalakad, subalit pinalakad kang muli bagamat hindi pa normal. Kung pagtitibayin mong ganap ang pananalig at pananampalataya mo, tandaan mo, sino man ang humaplos sa iyo at mag-therapy, hindi sila magpapalakad ng diretso sa iyo, kundi ang Diyos na bumuhay sa lahat. Buhay bang Ama? Kaya, anong dapat gawin? Pananalig ay kamtin, buhayin sa kalooban, ang pagnanasang amay maramdaman. Buhay bang Ama? Kaya, ano po ang nagpapasigla sa nalilito at nagugulong pag-iisip? Ang mga banal na salita ng Panginoon. Ito po ang katotohanan na kapag pinagnilayan mo yan, iyan ang nagbibigay liwanag sa iyong maruming pag-iisip, madilim na pag-iisip, gulong pag-iisip. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, yung takot mo nawawala. Napapalitan ng tapang. Abay, wag ka namang makipag-away, makipaglaban pag tumapang ka na. Ang pagiging dapat na matapang mo ay ang ipaglaban mo ang Diyos mo. Buhay bang Ama? Kaya sa inyo pong lahat, may natutunan po ba kayo? Gusto pa po ba ninyong susugan natin o tama na? Pa? Ay, walang sumagot. Gusto nyo pong susugan natin o tama na? Naintindihan nyo po ba'y susugan? Dugtungan. Ituloy. Ayaw nyo man, tutuloy ko pa rin. Buhay bang Ama? Sapagkat, mag-isa-isa man po kayong tumindig at lumabas itutuloy ko pa rin ito kung sino matira. Tama po ba? Na walang pinagkaiba itong gawa niyo mula sa simula, hindi ko po alam na kung ano sasapitin, kung ilang taon, at kung paano ito palalaguin. Subalit, sa bawat araw, wala akong minithi, kundi kung may paglingkuran, maglingkod, kung wala, edi tumigil. Subalit, hindi ako titigil, maglingkod. Buhay bang Ama? Maliban ang nag-atas sa akin na maglingkod ako, siyang magsabing, tumigil ka na. Huwag mo nang lokohin ang kapwa mo. Ako'y wala na sa'yo. Nakakatakot po yun, ano? Eh bakit po? Meron po ba ka naglilingkod ng wala na naglilingkod pa rin? Meron po. Yung napapaniwala niya na yung kapwa niya, na tamang ginagawa niya, kahit lisyan ay sulong pa rin siya. Pero siya, nararamdaman niya yon. Kaya lang nakakatakot yung ganon. Sapagkat pag siningil ka naman, paano? Kaya, kaya mo bang lilangin ang Diyos mo? Hindi po ano. Kaya kayo pong lahat, yamang gusto ninyo na makilala ang Panginoon, damhin po natin sa kalooban, hindi sa nguso, hindi sa mata. Buhay bang Ama? Sapagkat kung tititig ka lang sa Kanya, hindi mo siya makikita. Kung pagsasalitaan mo lamang siya ng mabubuti at hindi ka naman maganda ang damdamin, wala pa rin siya. Kaya ang pinakamahalaga, nandito siya sa puso mo. Buhay bang Ama? Sino naman ang nasisiyahan at natutuwa kung totoo siya sa puso niya? Yung bang hindi totoo o yung totoo? Mahirap lamang pong maghamon sa inyo. Pero ito po ang masasabi ko sa inyo. Tandaan po ninyo, kahit na gaano pa katagal, yung sabi mo'y masaya ka, maligaya ka dahil may ganito ka, may ganyan, daratalang takda, paparamdam sa iyo ng Diyos mo. Ang totoong Diyos, ha? Hindi yung Diyos-Diyosan mo. Na anak, kailawat mo kong dinaya,
Pinapaniwala mo yung kapwa mo na ako'y sumasayo at ang Diyos mo'y buhay. Subalit wala ako sa'yo, sapagkat lisya sa gawa mo ang kagustuhan ko. Buhay ba ang Ama? Kaya ano po ang masarap? Ano po ang masarap? Hindi po ba yung gumawa tayo ng marapat at tayo rin ang makatatanggap ng kalugod-lugod at kagalak-galak? Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa lahat ng mga anak ng Ama, tagasunod, pasyente, lingkod, purihin nyo ang Ama at pasalamatan nyo siya, dakilain niyong walang humpay, kung sa puso nyo'y tapat kayo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Sabihin nyo nga po, Amen. Amen. Purihin ang Ama. May sumunod doon, ano? Tinanong siya ni Jesus, ano ang pangalan mo? Pulutong, sapagkat marami kami, tugon niya. At mahigpit nilang ipinakiusap kay Jesus na huwag silang patayin sa lupaing iyon. Doon naman sa libis ng bundok ay may malaking kawan ng mga baboy na nangingitnain. Nagmakaawa kay Jesus ang masasamang espiritu na ang wika, ay, marunong din palang magmakaawa. Napakamahabagi ng Ama at ng anak na ibinaba. Tama po ba? Kaya kung ikaw ay taong walang awa, hindi mo kilala ang Diyos na mahabagin at maawain. Pagkatapos sasabihin, kilala ang Diyos? Pinangangalanda ka ng Diyos? Namisala nga ng kapwa? Nagpaparusa nga ng kapwa? Nagpapasakit nga ng kapwa? Mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig. Papasukin mo na lang kami sa mga baboy. At sila'y pinahintulutan niya, lumabas sa tao ang masasamang espiritu at pumasok nga sa mga baboy. Ang kawan na may 2,000 ay sumibad ng takbo tungo sa pampang ng lawa, nalubog sa tubig at nalunod. Ba't niloob ng Hesukristo na pinahintulutang sa baboy sila magtungo? Pinakita lang ng maliwanag ang katotohanan. Ang taong nasa masamang pag-ugali, hambing sa ugali ng baboy. Marumi ang pamumuhay. Marumi ang pag-iisip. Marumi ang damdamin. Sapagkat ang masama ay nananahan sa kanya, kaya't walang bali ang karumihan na ito. Matupad lamang ang kanyang nasa, magawa lamang ang kanyang pagnanasa. Ang ibigin niya'y kamtin lamang, walang baling malumod siya sa kapahamakan. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Nek karameneyahanam. O aking Ama, yamang naituran mo ang marapat sa kanila. Taglayin nila ang liwanag na mula sa iyo, ang marapat sa iyo at nakita mong ganap ang pakikipagtotoo. Palayain mo na ito. Nek karameneyahanam. Nek karameneyahanam. Nek karameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Oh, alin po bang baboy ang malinis? Kalilinis mo ngayong kaliligo mo, tain niya, sinusubasob niya. Ay yung taong marumi ang pag-iisip, marumi ang damdamin, kinakalaban niya yung sarili niya, hindi niya alam. Lalo yung mga matatakaw sa laman. Buhay ba ang Ama?
hid-hid sa pita ng laman, binababoy sarili niya. Hindi po ba? Sarili niyang pagkatao binababoy niya. Tama baga? Magnilay, magtanto, kayong lubos. Pagkatapos haharap ka man sa kapwa mo na magmamalinis, alam pa rin ng Ama kung baboy kang namumuhay sa Kanya. Pagpalain kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Ay, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Walang mali, walang humpay ang pagmamahal niya. Subalit, ano ang layon ng Ama sa bawat isa? Madiretso kang kumilala sa Kanya bilang anak Kanya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kumusta ka kay Kristo'y masaya? Ipalakpak ang kamay. Ikaw ay magsaya at magsalita ka. Magwikang ganap sa Ama'y pumiling ka. Ako amay marupok at mahina. Patatagin mo, palakasin mo pang ganap. Ako, anumang bagay na mahina ako, iligtas mo ako't ilayo mo sa tukso. O aking Ama, maghari ka. Gawing marapat na makilalang lubos kita. Huwag kong pangalandakan ang iyong kadakilaan. Sa buhay ko na may hindi ko batid iyan. O aking Ama na may pagtitibay, ibahagi mong ganap sa aking buhay. Ako ay sa'yo'y susukong tuwiran. Alamin mong marapat na ako'y anak mo, na nagkasalat na walay sa iyo. Pakasuriin mong ganap ang puso ko. Nang ako'y ganap, maging malinis na. Huwag mong iwanan, huwag mong talikdan. Gawin mo akong marapat sa iyo. Makilala kong ganap mga salita mo. Matanto ko ang layot nasa mo. Madama kong ganap pag-ibig na wagas mo. O aking Ama, o aking Ama, purihin dakilain ka, noon, ngayon at kailanman. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Oh. Anong boses ang hindi magagamot? Anong sugat ang hindi mapaghihilom? Kaya lang ang sugat sa puso, lalong lumalalim kung di bubunutin ang galit at puot maging pagdaramdam. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, pinagagamot nyo yung bara-bara ng puso nyo. Yung mga nakatirik diyan, ayaw nyong ipagamot, kaya hindi mabunot-bunot ang baradong ugat. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, katotohanan ng sakit tinuturan. Ganang pagkatao'y dito dadahilan. Hindi ito gagawin, hindi ito sasambitin. Inyong pagnilayan kung kayo'y may pagbubulay. Mahal na mahal ko kayo. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. May mga kaganapan sa buhay ng tao na di niya man gustuhin. Subalit kung niloloob ng Ama, wala siyang magagawa. Hindi ibig naman sabihin kaya ito'y ginawa para siya ipahamak o para siya mapahiya, kundi para lalong ipakita niya siya'y Diyos na dakila. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Panginoon. O di po ba napakabuti nga niya? Paano nyo po bang masasabing mabuti ang Diyos? I'm thinking of you. You thinking of me. Pagdating sa biyaya, pagdating sa salita, maraming nakatungama. Buhay po ba ang Diyos?
Sabi ko, Panginoon, nang pinalabas mo naman ang pawis ko, pati din sa gilid ng mata ko, aba anak, ayaw mo ba yan? Lahat ng portion ng balat mo'y binuksan ko. Buhay ba ang Ama? O, kayo po. Ba't kaya ako pinapawisan lang? Sa kilikili lang. Kung alin pa yung, yung lang pinawisan. Ano? Pag sa kilikili ka lang pinapawisan, magnilay ka. Ba't kaya yung bumabaho pa yung pinapawisan? Ibig sabihin o anak, alisin mo baho mo. Maging malinis ka sa pananaw ko. Buhay ba ang Diyos? Ba't kaya yung singit ko lang ang pinapawisan? O anak, magnilay kang muli. Nung pinawisan na ang kanyang baraso, ang kanyang muka, siguro lumabas na kasalanan ko, no? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga mahal, buhay nga po ba ang Diyos? Mayroon po ba kayong tanong? Wala kayong tanong? Wala kayong tanong, huwag kayong magtanong. Mahal po ba tayo ng Diyos? Mahal po ba tayo ng Diyos? Ito lang po ang lagi niyong tatandaan. Huwag kayong nahihiya kung ano yung naging kasalanan nyo. Hindi naman kailangang ipangalandakan mo at ipagsigawan sa kapwa mo. Hoy! Ako'y nagsisisi na sa kasalanan ko, ganito ginawa ko, ganito ginawa ko, ganito ginawa. Hindi ka naman nangangampanya. Sumusumpat na nga ako pagkatapos napapako. Kundi sa sarili mo, sabihin mong lahat ng buong kababaan at katapatan at saka mo gawing magpakatotoo. Buhay ba ang Ama? Kundi kinukumpisal mo nga sa kapwa mo, ang dami mong pinagkumpisalan. Pagkatapos, para lang mapakita mong nagsisi ka na, nagbago ka na, pero sa totoo lang, may ginagawa ka pang lihim. No. Sabi ng Ama, napaniwala mo kapwa mo, ako hindi anak ko. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali umangkin at tanggapin. Buhay po bang Diyos? Buhay po bang Diyos? Masaya po bang mabuhay? Masaya po bang magbago? Nako, salamat sa amen. Buhay nga po ba ang Diyos? O, sige po.
Kung walang dinaratal sa inyo, magkatang isip kayo. Di kaya mahirapan kayo? Po? Yung magaling, halimbawa po ay yung mga psychologists, ano? Sa tingin lang ng tao, sa pagkilos ng mata, kung paano pataas, pababa, pagilid, basta alam na nila yung nagsasabi ng totoo at hindi. Ano? Eh, ang Diyos pa kaya? Ano? Mga minamahal? Ang tao na pag-aaralan nito, ang Ama pa kaya? Pag nilayan po ninyo. Kaya po kuminsan alam sabihin ng tao kung ano yung tama, pero yung gagawin, hindi alam kung anong mabuti. Tama baga? Nawa po, kayong lahat na pumaparito, huwag lamang ang sinasaksihan ninyo, kung ano yung mga hiwaga sa buhay ng may buhay. Alamin din ninyo at saksihan ang kahiwagaang dapat ay kamti ninyo sa buhay. Buhay ba ang Ama? Huwag lamang ang alamin ninyo kung paano kayo gagaling ang katawan, kundi alamin ninyo kung paano mapagagaling na lubos ang inyong kaluluwa. Mapalalakas ang inyong espiritu, hindi ang espiritong masama, kundi espiritong mabuti. Nawa, mamatay ka. Kung paano gusto ninyong kumain ng masarap ang bibig nyo, patikman nyo rin ang masarap ang kaluluwa nyo. Kung paano ayaw nyong magutom ang tiyan nyo, huwag nyo rin gugutumin ang kaluluwa nyo. Kung paano gusto nyo yung malusog, malakas ang katawan nyo, higit nyong pasiglahin, palusugin ang inyong espiritu. Buhay ba ang Ama? Tandaan po ninyo, kung magsimba ka ay manaka-naka lang, pagkatapos dumating ka pa kukumunyon ka na lang, at ang katwiran mo'y, nagsimba naman ako, nagdasal naman ako. Oo nga, pinipili mo nga yung ginagawa mo, kaya hindi ka nagbabago Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kung ano yung hinihingi ng pagkakataon sa iyo ng Diyos mong sinasamba at tinatawagan, makipagtotoo ka. Kung ano yung hinihingi ng pagkakataon na dapat mong gawin habang nabubuhay ka, gawin mo. Hindi yung dinadaya mo pa, pati sarili mo. Nagawa ko naman yun Ginawa ko naman yun ano pa ba gustong gawin ko? Tama, nagawa mo yun at ginawa mo naman yan. Ang tanong, totoo ba sa puso mo? Kaya nga, kung lahat ng tao'y dito naramdaman ng Ama ang pakikipagtotohanan, disinsanay, sinabi niya na, tama na anak, totoo na yung mga anak ko. Tama baga? Subalit anong tinutura ng Espiritu? Laksa ang bilang ng tao. Masusubukan mong tao sa mundo, sa bagay at salapi. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Lahat ng tao'y may pangangailangan. Lahat ng tao'y mangangailangan. Lahat ng tao'y may kailangan. Subalit, sa lahat ng iyan, kailanman ay huwag mong ipahigit sa iyong kaluluwa. Sapagkat pag nanaig na yung pagnanasa ng katawan mo, nakalimutan mo na lahat ang banal na layunin sa iyo ng Ama mo. Sumainyong kapayapaan, pagpalain kayong lubos. Nekkarameneyahanam,
Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya't mapapalad ang mga tao sa kabila ng ginagawa, sa kabila ng nakamtan, sa kabila ng pagnanasa, naroon pa rin ang katapatan at amay pinagsisigawan. Totoo sa damdamin, nalirip na tarok niya, na siyasat niyang mainam. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ama ko, ama ko, ama ko, yamang nabigkas mo't naituran ng lahat, sa nararapat na pahayag sa araw at oras na ito, masdan mong yung mga anak na natipon sa iyong dako, doon ang iyong siniwalat ay pawang sa iyo nga, at hindi sa tao, doon nagmula. Kaya't kung ito'y mamarapatin mong gawing lahat na mainam, sa tatanggap sa iyo'y mapasisibol mo ang damdamin. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Pangkaraniwan po, paano tayong manalangin pag nasa pagkatao tayo? Sige po. Sige nga po. Magbigay nga kayo ng isang halimbawa pag nasa pagkatao ka, kung paano ka manalangin. Ama namin, sumasalangit ka, sambay ng ngalan mo, mapasama ka mo sa karama, sundin, lumadit sa lupa, parang sa langit, bigyan mo ka nila. Kabisado mo yun eh. Hanggang sa Baginong Maria, hanggang sa ano, ang yung chaplet na buo mo, pagdating na dun sa kahilingan, Panginoon, bigyan mo naman ako ng higin naman po. May kasama pang ano po? Pag hindi binigay agad, ano nararamdaman? Po. Ano nararamdaman pag hindi agad nakamtan? Po. Naghihinanakit. Sumasama loob. O, ikaw. Ano? Narinig mo yon? Ha? Narinig mo sinabi? Huwag maghinanakit. Huwag magdamdam. Ano? Hindi ka naman ganyang kapayat, no? Ha? Hindi, pumayat na ng konti. Kaya nga, pumayat nga. Hindi baling pumayat ang katawan, wag lang yung puso pumayat. No? Tama ba? Ha? Tingnan mo yun, oh. Kahit na nagkanda, ano-ano kasaya ng mukha, oh. Ikaw lagi, gani ring masama na yung bibig, lalo pang, lalo sumama. Oh, gusto mo, bigay ko na sa ito. Buhay ba ang Diyos? Sabi nga po nung isang kapatid na nagmamahal sa akin, Apo, lipat mo na sa akin yan, ako na lang. Naku, wag na. Baka mayabang kang tanggapin mo pagkatapos. Sabi, aray ka! Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Basta ang mahalaga, gagaling ano? Tama po ba? Kayo po, ano ba hindi napapagaling? Meron po bang hindi napapagaling ang Diyos? No, lalo na yung jogging mo, nakakasilaw sa liwanag. Ano? Naway maging masilaw ka rin sa liwanag. Tama ba ga? Ha? Sumilaw ang liwanag. Nasilaw sa liwanag. Pag titingnan ka pag yung katawan mo tiningnan, sasabihin sa'yo walang sakit. No? Tama ba?
Kaya, pag hindi nila nakitang nakatakip ka at tiningnan lang yung katawan mo, wala, masakit yun eh, kano? At pag tiningnan ito, nakita, may sakit talaga. Ano? Pero, yung sumusuri sa inyo, alam parehas kung ano sakit niya, no? Sumayin niyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Ama? Yung bang payat mamamatay na at yung mataba hindi pa? Hindi doon nasusukat. Tandaan ninyo, merong butot balat na, nabubuhay pa. Sige, maupo ka muna. Sige nga. Ibigay ko kayo ito sa inyo. Gusto nyo? Wala kayo dito kay Pogi. Ano? Si Pogi. Palaban si Pogi. Gumaling po ba kayo? Naku, amen, di kayo bukal sa puso. Gumaling na po ba kayo? Magaling na po ba kayo? Amen, sabi mo. Tumayo ka nga. Sige, lakad ka nga. Akayin mo yon. Ayaw mo. Halika dito. Magpasalamat ka. At dyan lang napunta. Hindi pa dumiretso, ano? Ibig sabihin ay hinadlangan. Makokontrol kaya yan? Sa palagay mo, mapipigilan yan? Hindi mo talaga alam. Pero alam mo, gagawin mo. Ano pa? Nakikinig ka naman. Parang hindi ko nakita. Pumasok ba lahat? Tingnan ko nga kung pumasok. Nako, parang hindi pa. Upo ka na. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Alalaumbaga, matamis ang asukal, ang aksibal ay mapait. Subalit parehas na nakagagamot iyan. Ano naman ngayon ang sasabihin? Kay pait ka ng aking dinanas. Tandaan ninyo, ang mapait na naging buhay mo ay naging gamot din sa pagninilay mo kung nakilala mo ang Ama mo. Buhay ba ang Ama? At ang matamis na nagaganap sa buhay mo, dapat lalo mo pang napagsisiklab ang pagkilala mo sa Kanya. Sapagkat tulad ng asukal at aksibal, parehas na nakagagamot sa katawan. Kaya't yung tamis ng buhay mo at pakla ng buhay mo o mapait na kaganapan sa buhay mo, dapat naging isang tunay na aral mo sa buhay ito. Buhay ba nga, Ma? Mga mahal, ang gusto ng tao puro tamis ng buhay. Ayaw namang namnamin yung nagbibigay tamis ng buhay. Buhay ba ang Diyos? Ang gusto ng tao puro pakinabang. Kapag walang kapakinabangan, nahihirapan. Buhay ba ang Ama? Ang layon at nasa ng Ama may pakinabang at wala pantay lamang ang dapat mong maging pakiramdam upang hindi ka nahirapan ano man ang iyong ginagampanan. Buhay ba ang Ama? Kaya sa bawat araw na paglalayon mo at pagnanasay mabuti, isip mo at damdamin, panahanin mo'y totoo. Buhay ba ang Ama? Sapagkat hindi mo magagawang maging mabuti sa tuwina kung may duming isip ka. Hindi mo magagawang magpakabuti kung may ruming puso ka. Mga mahal, sumayin niyo ang kapayapaan. Pagpalain kayo. May tanong po ba kayo? Wala po.
Wala po ba kayo talagang itatanong? Kung gayon po, pinaliwanag na po kanina, no? Ay, salamat pinaliwanag. Sabi ko na sa inyo, kung hindi man masabi ng tao, may tagapagsalita siyang gagamitin. Yaon ay ang Diyos na naghahayag, nag-aatas sa lahat ng kanyang mga anak. Buhay ba ang Ama? Katulad noon, nung alipin na masamang espiritu ay naghahari sa kanya, sa isang katawan, ilan sila? Pinabukas sa bibig niya, bilang kapangyarihan ng Hesukristo na ito ang iluwal. Anak ng Diyos, naririto ka ba para kami pahirapan? Sapagkat mismo, sila ay alam palang anak ng Diyos ang kaharap nila. Bakit yung tao, tinatawag na Panginoong Hesukristo, pinako ka sa krus dahil sa kasalanan ko? Bakit hindi maalala ang ginawa niya? Mga mahal, kung kinikilala lamang ng tao ang tunay na sinasambat Diyos niya, kayang palayain siya. Buhay ba ang Ama? At alam mo palang mahabagin ng Diyos mo, maawain ito, bakit ang puso mo'y bato? Buhay ba ang Ama? Kaya kung tunay na kumikilala ka sa katwiran at mabuting kalooban ng Diyos Ama mo, di sana'y puso mo'y lumalambot ng pag-ibig mo sa kapwa mo. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya nga, anong nangyari? Sa mabuting ginawa ng Kristo, dahil may napinsala sa palagay nila, mas pinahalagaan pa yung baboy kaysa doon sa kapwa nahihirapan. Ganyan ang tao. Dahil may nawala, hindi baling ang kapwa niya. Ano bang pakialam ko dyan kahit nahirapan yan? Bakit pinisala mo yung mga baboy ko? Tama ba ga? Ganyan ang tao. Nakikita ang katotohanan na walang malasakit. Sapagkat kung tunay na may malasakit, ano ba? Kung naubos yung baboy na yon, nakalaya naman ang kapwa niyang inaalipin. Diyan nasusukat ang totoo. Diyan nakikita ang totoo. May pagpaparaya at pagpapahalaga sa kapwa. Mga mahal, pawang katotohanan ang tinuturan ko. Subalit pakatandaan ninyo, sino man sa mga anak ng Ama, hindi niya pahintulutan ng tapat at totoo sa kanya, magulapin ang kapwa niya at parusahan pang walang laban siya. Kaya nga, anong nangyari? Tumalilis at pinaalis. Lumisan sa dakong yaon ang isang Hesukristo. Mga mahal, kung lumalapit na sa iyo ang Panginoon mo at inaayawan mo pa, ang nakikita mo yung masamang nangyari, hindi ang mabuti, walang mangyayaring maganda sa buhay mo. Pagpalain kayo. Nekkarameneyahanam. 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 Buhay po ba ang Diyos? Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo po kayong may galak sa puso nyo at matigib ng kasiyahan na tinanggap nyo ang kagalingan. Sa gayon, mapapatotohanan ng kumikilalang Diyos na buhay sa inyo na kayo'y anak na totoo at mahal niya ito, lahat kayo, nakinabang na nga po kayo. Tama po ba? Baka po dahil anak nga kayo ng Diyos mapagparaya, baka mamaya binibendisyonan kahit nakatitig ka dito sa kawawa naman kasi Apo Conching. Hindi po kawawa si Apo Conching, kayo mahabag sa sarili nyo. Ano? Ano sabi ng Kristo? Huwag mo kong tangisan. Kahabagan nyo yung sarili nyo, huwag ako. Buhay ba ang Ama? Bakit? Sapagkat batid ng Kristo naman ang dinaranas niya.
Alam niya ang patutunguhan niya. Alam niya ang kakamtan niya. Subalit ang mga kalunos-lunos na lumuluhat, umiiyak na nahahabag sa katawan na nahihirapan at puro duguan. Hindi alam ang kaganapan sa kanilang buhay. Kaya mga mahal, kung minsan nagsasabi ang tao, kawawa naman yun, kawawa naman siya, kawawa. Hindi niya alam, masigit siyang kawawa. Sapagkat, oo nga, at yung kawawa niyang kapwa na hindi kumakain, kawawa niyang kapwang may sakit, ay alam niya at nakikita niya. Subalit ang kahabag-habag niyang kaluluwang punong-puno ng kasadlakan sa putik ay di niya nakikita. Sino kaya masigit na kabag-habag? Buhay ba ang Ama? Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Malit po ba kayo? Ba't nga po ba kayo magagalit? Ano po ba naman ikagagalit nyo? Natutuwa naman po ba kayo? Ay, salamat naman kung natuwa po kayo, pero parang malamlam. Sige nga po, masaya po ba kayo? Ay, salamat. Natuwa po ba kayo? Nako, buhay nga po ba ang Diyos nyo? Buhay po ba Diyos-Diyosan ninyo? May Diyos-Diyosan siya. Alam nyo po, hindi lang ribulto ang Diyos-Diyosan. Kapag ang salapi mo'y sinamba mo na at hindi siya ang ginamit mo at ikaw ang nagpagamit sa salapi mo, sinasamba mo na nga ang Diyos mo na yan. Ano po? Kaya maraming tao ang nagpapahalaga sa mga bagay, nakakalimutan nilang tunay na mahalaga sa kanilang buhay. Yaoy walang dilitiba ang Diyos na walang hanggan. Pagpalain kayo. Kasarap sanang pagmasdan at masilayan ng Ama. Marangyayong buhay, ikaw pa ay sa Kanya'y anak na nagmamahal. Kapag minahal mo naman siya, tulad ng pagmamahal mo sa sarili mo, mamahalin mo rin ang kapwa mo. Pagpalain kayo, mga mahal ko, sumainyong kapayapaan. Kaya kung mahal mo ang sarili mo at minahal mo ang kapwa mo, magagawa mo pa kaya itong lokohin at saktan? Magnilay, magbulay. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong lubos. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Tayo na po.